Ganyan ngayon, ikaw ba ay biktima ng mundo, ng buhay, o ikaw ang lumilikha ng iyong buhay? Ikaw ba ay pinagtagumpay ng mga kapalaran o merong kang napakalaking papel sa iyong mga tagumpay? Bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Ano? Sino ang lumilikha ng reality mo? Proverbs 27:19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Ang buhay ay salamin ng puso at isip. Ang nangyayari sa buhay ay reflection, bunga ng iniisip at dinarama. Namnamin ang kahulugan niyan. Ang nangyayari sa buhay ay bunga ng isip. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At sabi ng New King James Version, Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. As you think, kung paano ka mag-isip. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Nanawa, maging maganda ang bunga sa paraan ng ating pag-iisip para maging maganda ang bunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Your eyes see what you happen to see, yes, but more than that, your eyes see what you choose to look at, to focus on. Sa dinami-rami ng pwedeng makita, namimili ang mata ng tititigan. Your thinking creates your reality. Ang pag-iisip, ang iniisip mo, ang gumagawa ng realidad mo. Our thoughts, if you think them over and over and assign truth to them, become beliefs. Namnamin. Ang inuulit-ulit na pag-isipan, pag ginawaran ng katotohanan, pag ginawa mo ito ang iyong truth, ito ang iyong reality, pag ginawaran ito ng pagiging totoo, ay nagiging faith, nagiging pananalig. Ano man ang inuulit-ulit mong pag-isipan, pag inassignan mo ito ng truth, ito ang iyong truth, ito ang iyong nagiging faith, pananalig. Ang pananalig ay lumilikha ng cognitive filter na siya mong pinagsasalaan at pinagbabatayan ng pagbibigay kahulugan sa mga nangyayari sa mundo mo. Ang salaan ding ito ang namimili ng mga patunay sa kapaligiran na tumutugma sa pinaniniwalaan mong truth at tumatanggi, nagtatakwil sa mga kakontrang ideya. Huwag kayong mga nosebleed dyan. Intindihin ang pinag-uusapan natin. Nosebleed din itong pag-aralan na ituro Kaya kailangan mag-effort ang lahat na intindihin. Huwag tayong laging mahalin na sa madali lang. Kailangan nag-iisip tayo ng malalim, malawak, mataas. Pagka meron kang pinaniwalaan, pag lagi mong iniisip ang isang bagay, at ito'y pinaniwalaan mo na, inassign mo na ito na yun ang truth, dahil laging paulit-ulit, di mo tinanggihan, in fact, nayakap mo, naging truth mo na, lahat ngayon ang tingin mo sa buong mundo, ito ang panala mo kung ano ang tama at mali, kung ano ang tatanggapin mo at i-reject, kasi nag-assign ka na ng truth sa iyong paniniwala. Kaya dapat bantayan kung anong pinaniniwalaan, kung anong dinidinig, at kung anong gagawin mong, this is my truth. Kasi yun ang magiging salaan mo sa lahat-lahat ng bagay. Dahil sa selective filtering system ng brain, tinatawag na priming, that works on activation-inhibition model, pag ang isip ay primed by a certain belief to look for something, pinagsasarahan nito ang mga kakontrang neural networks. Kaya nahihirapan o mahihirapan kang makita ang patunay na kontra sa nauna o dati ng paniniwala. Pag kinondisyon mo na ang utak mo kung anong katotohanan, pag tinanggap mo ng ito ang katotohanan, at ito na ang iyong naging pananalig, pati sarili mong utak ay mabubulag na, hindi na niya makikita ang mga patunay na kontra doon sa pinaniwalaan mo na. Kaya mahirap kausap ang religious person at ang very political ang utak.
Kasi pag nag-decide na siya na yung narinig niya, yung napaulit-ulit yung narinig, nakita na yun na ang totoo, yun na ang reality, kahit pa tapunan mo ng liwanag to the contrary, kahit pa yung kakontrang ideya nito ay ubod ng linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, hindi na ito makikita ng isip. Pinagsasarahan ito ng sarili nating isip. Ang ating isip ang magpapalaya sa atin. At ang ating isip din ang nagiging kulungan ng ating buong pagkatao, pananaw, at buhay. That's why people who are depressed see a more depressing world. It's also why you are so convinced that your view of the world is the truth. Ito rin ang sanhi, kaya ang tao ay kumbinsido na ang pananaw niya ang siyang tanging katotohanan. Kasi sa katatanggap niya ng tinanggap niya, kauulit-ulit nito, at pag-a-assign niya dito ng ito yung truth, nagsara na ang utak niya sa ibang ideya, lalo ka kontra doon sa niyakap na niyang ideya. Kaya napakahalaga na laging nire-review ang ating pinaniniwalaan, ang ating pinaninindigan. What most people don't realize is that they are participating in creating their own version of the truth. Pero akala nila, yun na lang ang kaisa-isang truth. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip at dinarama. Malamang na pag pinaulit-ulit ito, yan ang magiging reality or truth mo. At yan ang ginagawa ng maraming organized religions, of course. Paulit-ulit. Indoctrination. Almost brainwashing. At kung bata ka pa, nagsimula na ito nadidinig mo sa school, sa church, sa pamilya, ito na ang magiging truth mo. Kaya iba-ibang parts of the world, iba-iba ang truth ng mga tao, nagyagyara-gyara, nagpapatayan for the truth. At ano yung the truth na yon? Yung truth na tinanggap nila sa kanilang isip. At tinatanggihan na ng kanilang isip yung ibang bagay kahit ubod ng linaw na tama yun. Kasi nabulag na ng pananalig ang pag-iisip. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your mind, guard your belief, guard your idea, because everything you will do will be shaped by your belief. Proverbs 6:14, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up conflict. Mula sa isip, tungo sa salita at sa gawa. Pagka deceitful at quarrelsome yung isip, ang action niya magiging deceitful and quarrelsome. Natural. Proverbs 27:19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Ang buhay ay salamin ng puso at ng isip. Ang nangyayari sa buhay ay reflection, bunga lang ng iniisip at dinarama. Nandyan ka dahil inisip mong dapat ay nandyan ka at inisip mong pupunta ka dyan. Nandyan ka dahil pinaniwalaan mo yan ang best para sa'yo. Nanalig ka, so ginagawa mo. Psalm 139:23, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Dapat laging ipasuri at ipasala sa may likha, sa Word, kay Jesus, sa Jesusness, ang iniisip at dinarama. Maraming tao, sobrang nakondisyonan na sila na Pharisees ang tama. Kaya pag tinuruan mo ng Jesusness, nire-reject si Jesus. Sobrang nakondisyon na sila na law ang umiiral. So pag tinuruan mo ng grace, ayaw tanggapin. Sobrang nakondisyon na sila na they are hopelessly sinful. Pag tinuruan mo ng restoration and forgiveness of God, hindi makayang tanggapin. Kaya laging guilty pa rin at nagpapagilty pa rin sa iba. Kasi ang indoctrination ng religion ay talaga namang non-stop. Mula bata, from cradle to the grave, idinidikdik sa iyo ang doktrina ng isang grupo na inaniban mo o inaniban na yung mga magulang. Kaya mga tao, nagyagyera-gyera, ang dami naging patayan dahil sa religion. Both sides or all sides believing that their truth is the truth. Dapat sinasala, nire-review, dapat ating sinusuri ang ating mga pinaniniwalaan and be willing to change our mind, our hearts, when we are confronted with a better truth.
or a higher version of truth. Your eyes see more and more of what you look at and focus on, of what you choose and want to see. Kaya yung mga nagiging zealots, nagiging fanatics, kasi syempre kung gusto mo yung isang paniniwala, gusto mo ang isang kaisipan, laging yun ang isipin mo, laging yun ang papakinggan mo, laging yun ang uusalin mo, lalong sumisidhi ang paniniwala mo doon hanggang maging zealots ka na. Kasi ang brain natin, nakukondisyon yan eh. Kung anong lagi mo tinitingnan, yung nag-a-adjust ang brain mo para yun ang makita. At hindi na niya tinitingnan ang mga ayaw mong tingnan, ang ayaw mong makita, hindi na tinitingnan ng brain mo. Akala mo tuloy, wala na yun, hindi na nag-e-exist, at yun na lang paborito mo ang nag-e-exist. Our brains shape our reality. Social reality can even shape physical reality. For example, it's a stereotype to think that girls aren't good at math. When people believe that stereotype, which is a social reality, they may expose girls to fewer math and physics problems than they do boys, creating a self-fulfilling prophecy that perpetuates the stereotype. Kasi meron na silang pinaniwalaang katotohanan, lahat ng gagawin nila nakasang-ayon na doon, so lalo namang sisidhi ang paniniwala nila na yun na nga ang tama. Dapat sinusuri kahit pananalig, kahit doktrina, because the truth will always stand the test. Bakit ka matatakot na suriin ang iyong truth? Tapunan ng liwanag, i-examine. Kung naniniwala kang truth, ito talaga, ipapa-examine mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Huwag tayong masyadong matigas ang ulo na, yan ang aking paniniwala, yan ang sabi ng aking preacher, yan ang sabi ng aking teacher, therefore, yan ang truth. Dapat reviewin lahat. Ang pinagsama-sama at nagkakaisang human brains create social reality, a superpower that can move mountains. Kaya yung mga naniwala sa isang leader, halimbawa, yung mga naniwala kay Hitler, pinaniwalaan nila lahat ng mga sinasabi ni Hitler, inulit-ulit ito ng media, pinaniwalaan, itinuro sa mga eskwelahan. So, na-create yung historical events, not only in Germany, but all over Europe. At naka-apekto sa buong mundo. Kasi napakaraming nag-subscribe sa paniniwala na yon. Any group of people can make up abstract concepts, share them, and weave them into a reality. Kaya nagkakaroon ng mga, kumisan, mass suicide sa mga relihiyoso. Kasi sobra silang naniwala sa leader nila, hindi na sila nakinig sa iba, talagang ipinako na nila ang utak nila doon, kaya nung pinainom sila ng lason, inuman naman ang lahat. Hindi na sila nakakapag-isip. Magtataka ka, kahit anong sekta, kahit anong relihiyon, magkakakontra at magkakasalungat, may mga members siya ng mga edukado, matataas sa mga pinag-aralan, malalayo ang narating, very successful. Sasabihin ng iba, therefore, true yung pinaniwalaan nila kasi educated sila. Not always. Kasi nga, selective ang mind, ang brain. Pag gusto mong makita ang isang bagay, hanggang later on, laging yun ang tinitingnan mo, mamaya, yun na lang ang nakikita ng brain. Nagsasara na siya sa iba. Kaya akala mo, yung reality mo na lang ang kaisa-isang katotohanan. Ganyan sa politics at sa religion. Yan ang mga causes ng napakaraming giyera ng humanidad from the beginning. 1 Samuel 18:6-8. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. What more can he get but the kingdom? This social reality became physical, political reality. Nagkaroon ng physical war between Saul and David, and indeed, David got the kingdom. Inisip, kinanta, sinayaw, naging totoo. Hindi dahil magic. Dahil lahat ng nakinig, nag-isip, sumayaw,
tumulong sila na para yung napakinggan nila, sinabi nila, isinayaw nila at ikinanta, ay matupad na kondisyon ng utak nila. Ginawang katotohanan sa buhay nila ang dati-rati kinakanta-kanta lang nila. Psalm 55 verse 4, My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Nega creates and births mega nega. Kasi malungkot ang puso niya, so anong nangyari? The terror of death have fallen on me. Mas pinalungkot siya ng sarili niya. Kaya mga nade-depress, ang lagi nakikita niyan, mas nakaka-depress. Yung nalulungkot, ang nakikita niya, ang narinig niyan, mas nakakalungkot. Kaya yung paranoid, lahat ang nakikita niya, nadidinig niya, nagdadagdag sa kanyang paranoia. Kaya pag tayo nakahalata na tayo dumudulas down the slippery slope of something that shouldn't be happening, we should reverse our thoughts immediately. We should get out of that thought. Nalulungkot ka na, alisin mo na yung nakakalungkot na tugtog, nakakalungkot na ilaw, nakakalungkot na mga bagay, alisin mo na yung nakakalungkot na mga alaala para hindi ka tuloy-tuloy ang lamunin ng lungkot. Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng mas nakakagalit, makikinig ka pa sa mga sulsol, magagalit ka na magagalit, hanggang maging mamamatay tao ka na niyan. Ganon din yung love yung romantic love. Pagka nag-decide ka na ay, lovable ang taong ito, attractive siya. Pag lagi mo siyang inisip ng inisip, pinalaki mo yung maliliit na bagay, lumalaki nga sa isip mo, na-in-love ka na. At pag na-in-love ka na, hindi mo na nakikita ang kapintasan. Ang nakikita mo na lang yung katangian dahil yung mind mo selective na. Ang pinipili na lang ng mind mo na tingnan yung itinuro mo sa mind mo na tingnan. Ang sinasabi na lang ng mind mo yung gusto mong marinig. Kaya pag in love ka dito kay Bigote, tapos sinasabi ng nanay mo na nagmamahal sa'yo na hindi siya boto, ayaw niya, sa nanay mo pa ikaw magagalit. Hindi ka naniniwala, hindi mo makita yung truth ng nanay mo kasi binulag ka na ng truth na isinaksak mo sa sarili mong utak. Kaya pinag-iingatan ang iniisip. Pinag-iingatan na pinapanood, pinapakinggan. Kasi pag pinakinggan mo ng pinakinggan at tinanggap mo, at inassignan mo ng truth, na ito na ang truth ko, ang utak mo wala nang ibang aaproban kundi yung sang-ayon doon sa decision na yon. Tatanggihan niya, tatakpan, hindi na papapasukin ang mga salungat na ideya. Hanggang maging bigot ka na, maging one-sided brain ka na, maging one-sided utak and thinking, hanggang maging bias ka na. Kaya ang utak, ang belief, laging challenge, laging tinatanong, laging tinatapunan ng liwanag ni Jesus. Kaya napakasidhi at napakalupit ng mga religious wars, religious quarrels. Sa sariling pamilya, mga magkapatid nagtatakwilan. Sa sariling church, nagbabatuhan, nagsasakitan. And each of them believes that his or her truth is the truth. Kasi dinedeceive tayo ng ating isip. Una, ikaw ang nangyayari, ikaw ang nakakapangyayari, pinapasunod mo yung isip mo, pero mamaya yung isip mo na ang kokontrol. Kasi nalaman na niya yung cue mo, nalaman na niya kung anong gusto mo, yun na ngayon ang ibibigay sa'yo. Yung gusto mo nang makita ang makikita mo. Pag gusto mong makita ang negative ang mundo, puro nega ang makikita mo. Pagka negative ang isang tao, negative na lang ang makikita mo. Bulag ka na sa kanyang mga positive. Kasi ganyang brain mo, nag-a-adjust sa iniisip mo. To the point na kung ano ang gusto mong isipin, yun na lang ang pinapaisip sa'yo at pinagsasarhan na ng utak mo ang ibang bagay. Ganyan-ganyan sa religion, ganyan-ganyan sa politics, ganyan-ganyan sa social norms. Kaya napakahalagang laging sinusuri ang pag-iisip. Psalm 55 verse 4, tulad ng binasa na natin, My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Bakit? Yung heart dyan, ibig sabihin din yan, mind. Yan ang iniisip mo, yan ang mangyayari. Ang kinakatakutan mo, matutupad. Kasi yun ang ngayon nakahanapin ng utak mo at i-offer sa'yo. What and how you think shapes your mind accordingly. Pagka isip ka ng isip, yung mind mo nag-a-adjust, yun na lang i-accommodate niya. Yun na lang ang gusto niyang isipin at yun na lang ang ipapaisip sa'yo.
Our minds aren't passive observers, simply perceiving reality as it is. Our minds actually change reality. Probably the best known way the mind shapes reality is the placebo effect, where people get better if they simply believe that they are being treated for a disease. Marami na experiments niyan. Group A ng pasyente, paiinumin ng gamot. Group B, paiinumin ng hindi tunay na gamot. Isa lang na neutral something, whatever it is. Pero pinaniniwala silang gamot ang iniinom nila. At pag naniwala sila doon, gumagaling nga. Ang laking bagay ang sinasabi ng mga experiments na yan, na ang iyong paniniwala nagiging totoo. Na napakamakapangyarihan ang pananalig. Kaya nga sabi ni Jesus, believe. Command this mountain to throw itself into the sea, and it will. It will become your reality. Pain is highly responsive to each person's psychology and mindset. Those who expect worse pain, ruminate on it, think of it, and feel helpless about it, what's called pain catastrophizing, feel more intense pain, stay longer in hospitals after surgery, and often require more painkillers. Pag ang tao ay napakahiling mag-isip ng sakit, na siya ay masasakitin, na siya ay masasaktan, yun nga nangyayari. Ang tagal niyang gumaling. Pero yung nag-iisip na gagaling siya, nananalig, mayroong faith, mabilis gumaling, mabilis mag-respond sa medication. It's all in the mind. Pag lalong iniisip, pag lalong pinag-uusapan, lalong kinakatakutan, lalong nangyayari. Kaya hindi maganda yung mga lagi ang pinag-uusapan nyo, mga sakit. Pagka maraming tao, lalo seniors, pag nakita-kita na, wala pinag-uusapan kundi ang sakit nino. Nagpapaligsahan kung kaninong blood pressure ang mas mataas, kung kaninong blood sugar ang mas mataas, kung kaninong sakit ang mas malala. Kaya ayun, nagkakalubog-lubog din uli sa sakit. Pagka ang gusto nyo laging pag-usapan, kapintasan na inyong hipag, lalong nagagalit kayo sa kanya. At lalo siya nagiging kapintas-pintas kasi yung reality ng utak nyo umaapekto sa mundo. Nagkakatotoo ang laging pinag-uusapan, lalo't pinaniniwalaan. Di ba? Faith moves mountains. Kahit negative faith. Pag naniwala kang hindi ka nagagaling, hindi ka na nagagaling. Pag lagi niyong pinag-uusapan na, naku, maghihirap ang buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng hanap buhay, ganun nga mangyayari. Yung mga may tindahan, pagka tinanong mo, magkano ang benta mo? Mahina, matumal. Siguro sa takot mautangan, sa takot na mahingan. Pero kasasabing matumal, mahina, ay tumutumal talaga, tumihina. Pero pagka maganda yung benta, ayos yung, wow, malaki ang benta ko, tipak, marami ako ngayong benta. Sa takot na naman siguro mahingan. So, ang nangyayari, dahil hindi na pag-uusapan yung malaking benta at magandang negosyo, hindi na yun tinitingnan ng brain. Ayaw na uli yung makita. Ang hahanapin na niya uli, yung maliit na kita, yung maliit na benta, yung negative, at yun na naman ang matutupad sa buhay. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang iniisip, ang ipinaiisip sa kapwa, lalo sa bata. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang doctrine na isinisiksik sa utak ng nakikinig kasi nagiging ganon siya. Bakit ang daming relihiyoso nagiging masama ang ugali? Nagiging judgmental? Kasi yun ang lagi nadidinig mula sa preachers and teachers. Judgmentalism. Bakit marami mga relihiyoso nagiging mapaghiwalay sa kamag-anak, sa mga kaibigan? Kasi yun ang laging nadidinig. Nagiging totoo sa buhay nila ang kanilang nadirinig. Your mind is wired to be shaped by what you think of, by what you focus on, by what you search for. Kaya pag nag-decide ka na in love ka na kay Guwaping, ang hinahanap na lagi ng isip mo yung nakaka-in love, dire-reject niya yung mga nakakainis at mga mali. Kaya nabubulag ka sa pag-ibig. Kaya sinasabi nila, love is blind. Because now you decide what to see, you decide what to hear, you decide your reality, and once you have decided on it and you believe in it, and you assign it truth, it will happen. Yun ang himala, yun ang hiwaga, yun ang power ng pag-iisip. What you think, you will become. If you want to change the outside, you must first change
the inside. You must change the attention of your thoughts because what you think directly influences how you feel. And how you feel directly influences how your body reacts. And how your body reactions directly influence how you behave. And how you behave comes to define what you are and what you experience in life. Totoo ang ini-imagine. Pag in-imagine mo ngayon na ang mahal mo sa buhay ay nagtataksil sa'yo, nagiinit na yung punong tainga mo, bumibilis sa antibok ng iyong puso at ang iyong pulso, sumisikip na ang iyong paghinga, at humihirap na ang iyong pakiramdam. Imagination mo lang yun. Hindi pa yung nagaganap sa kanya. Pero pag naganap na sa isip mo, umaapekto na sa iyong katawan. Thoughts become physical realities. Tumatawid mula sa loob ng iyong utak papunta sa buong mong katawan. Kaya ang imagined things become real. Kung ano ang gusto mong maging real in your life, yun ang lagi mong isipin, yun ang lagi mong imaginin. Ganon din yung mga sexual desires. Pagka in-imagine mo na nakikipagtalik ka sa isang tao, lahat na ng mga sensations ng tunay na pakikipagtalik, ay mararamdaman mo na rin. Kasi nasa isip mo na. Pag iniisip, nagiging totoo sa physical world. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip. Pag inayos ang loob, aayos ang labas. Pag inayos ang isip, aayos ang mundo, aayos ang buhay. So nagsisimula ang lahat sa pag-iisip. Paano ka ba mag-isip? Optimistic, pessimistic, positive, negative? Mapaniwalain o ayaw maniwala? Paano? Thoughts, in and of themselves, have no power. It's only when we actively invest our attention into them that they begin to seem real. And when we engage with specific thoughts, we begin to feel the emotions that were triggered by these thoughts. We enter a new emotional state which then influences how we act. Pag inisip, nakakaapekto sa emosyon. Yung emosyon makakaapekto sa iyong action. Kaya sa isip nagsisimula ang lahat. Psalm 10:4, in his pride the wicked man does not seek him. In all his thoughts there is no room for God. Kaya mayroong believer at may hindi believer. Kauulit ng belief, nagiging belief. Kauulit ng unbelief, nagiging unbelief. Sa isip nagsisimula at nagwawakas ang lahat. Psalm 13:2. How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? But the real enemy is within. The real enemy is the thought. When you think you are defeated, you feel defeated, you act defeated, you get defeated. When you think you're triumphant, you feel triumphant, you act triumphant, you become triumphant. Imagine what happens to and in your life when you always think sin and judgment. Di ba lagi yan ang tema ng mga relihiyon? Sin and judgment. What will happen to your heart? Kung ang laging pinag-uusapan, ang laging topic, ang laging nadirinig, sinasabi, sinasambit ay sin and judgment, what will happen to your thought? What will happen to your emotion? What will happen to your actions? What will happen to your life? Imagine what happens to you and in your life when you always think confession of sin, repentance, evil, when you always think of the devil. Devil lagi ang topic, devil ang pinag-uusapan, devil ang dinirinig at ipinaririnig. So you see the devil in your cup, in your coffee cup. Kasi laging yun ang iniisip. Ano ang nangyayari sa iyong isip, sa iyong emosyon, sa iyong action kung ang laging issue ay end of the world, death, spiritual warfare? Pagka ang laging focus ang iyong religious activity ay warfare, 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 pati sa prayer, warrior ka. Ano nangyayari? Natatahimik ka o hindi? Natatakot ka o hindi? Nagugulo ka o napapayapa? Kung anong pinag-iisip, yun ang nadarama. Ang nadarama nagiging action. Ang action nagiging lifestyle.
Observe how what counselors and other prayer warriors hear, think of, and pray for, and how these things affect their own lives. Kaya maraming counselors, mga taga-dasal, mga so-called intercessors, etc., ay depressed. Kung walang defense mechanisms, kung walang filters, kung walang distressors at detox, nadadala nila sa buhay nila yung mga nadidinig nila laging problema. Nadadala nila yung nadidinig nila at pinag-uusapan at ipinagdarasal into their thoughts. Nadadala ng thoughts nila into their feelings and emotions at dinadala ng kanilang feelings and emotions into their actions. In other words, nagmamanifest sa sarili nilang mga buhay, yung mga lagi nilang nadidinig at pinag-uusapang problema ng iba. Liban na lang na ang counselor ay sanay, may technical expertise and training na sumala ng mga ganitong bagay, maglagay ng mga filter para hindi maging buhay niya yung mga buhay na lagi nilang pinag-uusapan. Psalm 55 verse 2, Hear me and answer me. My thoughts trouble me, and I am in distraught. Apply this. Look at and look for what you really want to see. What do you really want to see in your life? What do you really want to happen in your life? Look at and look for these things. Do you want love, beauty, hope? Ito yun ang lagi mong tingnan, pag-usapan, hanapin, bungkalin, linangin, i-develop. Pero kung lagi mong iniisip ay hatred, ugliness, hopelessness, yun ang magiging kulay, hugis, tunog, galaw ng iyong buhay. What you focus on is what becomes powerful. Your attention empowers an idea. Each of us is a brain that is designed to be malleable and plastic and open to our influence. It is constantly shaping itself to be the best one it can ever be for us. Our experiences are the fuel for the shaping, and everything we see, feel, experience, sense, and do is slowly but surely changing the architecture of our brains, sending gentle instruction on how they can build to best support us. Nosebleed na naman. Ang ibig lang sabihin, kung ano ang lagi mong gustong isipin, yun ang ina-entertain ng iyong brain, at yung brain mo nag-a-adjust doon sa thought na gusto mo para masyahan ka, para ibigay sa iyong hilig. Kaya yung brain mo, masunurin lang sa gusto mong puntahan. Hindi ka dinadala ng brain mo kung saan-saan. Ikaw ang nagdadala sa brain mo doon by exercise, by habit, by repetition. So, pwede mong i-reshape ang iyong brain to be positive or negative, to be hopeful or hopeless, to be beautiful or unbeautiful. Depende sa lagi mong iniisip, tinitingnan, tinititigan, at pinagtatampisawan ng mga ideya. Every time you have an experience, the relevant neurons switch on and start firing. As this happens, neural connections get stronger and new synapses start growing. The neurons that aren't as needed will eventually wither away. Ang mga neurons ng ating brain na hindi natin laging ine-engage, ginagamit, pinapaandar, kinokomission, nawawala, nalilimutan, nabubura. Kaya mamaya, bulag ka na, yun na lang gusto mo laging isipin, ang naiisip mo, yun na lang gusto mong makita, ang nakikita mo. Kasi hindi mo ginagamit yung ibang neurons. Again, dinidisiplina dapat ang sarili. Imagine, kung ang lagi mong hinahanap ay ang wala, di laging wala ang iyong nakikita. Imagine kung laging hinahanap ay kapintasan, di kapintasan ang makikita mo talaga. Imagine kung laging hinahanap ay ang katatakutan, nakaka-worry, nakakasad, nakaka-depress, irereklamo. Yan lahat ang pipiliin ng isip mong makita. Kasi yan ang sinasabi mo sa kanyang tingnan.
at i-accommodate ka ng brain mo, yun talaga lagi ang titingnan at hahanapin, ipepresent sa'yo, hanggang maniwala ka na yun na lang talaga ang bukod tanging laman ng mundo at buhay mo. Kasi, binulag mo na ang iyong sarili sa ibang mga bagay na sinanay mo na rin ang iyong sariling huwag tingnan at ayaw mo rin i-entertain. Philippians 4:8, kaya ang sabi dito, makinig. Finally, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan na ang nag-summarize ng kanina pa nating pinag-nosebleedan. Kung ano ang mabuti, maganda, kaibig-ibig, kahanga-hanga, kung may anumang bagay na napakaganda at kapuri-puri, yun ang isipin mo. Kasi yun ang mangyayari sa buhay mo. Yun ang magiging thought mo, yun ang magiging emotion mo, at yun ang magiging action mo, at kung anong itinanim aanihin, yun ang aanihin mo, yun ang magiging bunga ng iyong buhay, it will become your life. So kung sad ka ngayon, nag-iisip ka kasi ng sadness, kaya ka dinala dyan. Kung depressed ka ngayon, kinondisyon mo ang sarili mo ng mahaba at matagal na panahon na ma-depress, kaya depressed ka ngayon. Pag cheerful ka, ganun din. Pag hopeful ka, ganun din. Pag paladuda ka, yun ang dahilan. Ikaw lahat ang umimbento. We should be responsible for our thoughts. Huwag nating i-blame sa panahon ng Hapon o panahon ng Kastila o panahon ni Limahong ang mga nangyayari sa ating buhay, ang takal-takal na nun, ang layo-layo na. Tayo ang lumilikha ng ating realities. The sooner we understand and accept that, the quicker we can change our reality into that which is good and true. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. O, ayan na naman. Simplification of everything we've been laboring to try to explain. We take captive every thought to make it obedient to whom? To Moses ba? To Paul ba? To Peter ba? No. To Christ. To Jesus-ness. You want rest? You want peace? You want love? You want restoration? Ino-offer lahat yan ni Jesus. Go to Jesus. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So rested ka ba ngayon? Kasi nag-isip ka, sumunod ka kay Jesus. Hindi ka rested, hindi ka bothered, kasi may iba kang iniisip. May iba kang nararamdaman, may iba tuloy nangyayari sa iyong buhay. Ganun lang, kasimple. Take every thought captive to Jesus. Sundin ang Jesus-ness. Para yung mga bunga ng Jesus-ness, yun ang anihin mo sa iyong buhay. To find it, to find more of it, to find more and more of it, think of the true, the truthful. Haggai 1:5, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Think of good. Matthew 9:4, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Why do you entertain doubt? Why do you entertain fear? Why do you entertain judgment? Why are you entertaining all these things? They are affecting you. Think of the progressive. Kailangan umaasenso. 2 Corinthians 3:16-18, we are all being transformed into His image with ever-increasing glory. So ang ating pagbabago para mapaayon tayo sa imahe ni Jesus ay tuloy-tuloy progressive. Hindi yung kung anong narinig mo, paniniwala mo, stand mo nung unang-unang narinig mo yan noong panahon ni Kopong-Kopong, yung ka pa rin ngayon, walang nagbago, walang nag-increase na glory. Dapat nag-glorify ang Panginoon sa ating patuloy na pagbabago. And you grow by outgrowing something. You grow in the mind by outgrowing your old mind. You grow in thought by outgrowing your old thoughts. Huwag matakot magbago ng isip kasi pag hindi ka nagbago ng isip, mabobonsai ka o mafofossilize ka, you will never grow from glory to glory. Think of the helpful.
the edifying, the enriching. Do not think nega. Luke 5:22. Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts?" See, lagi ang tinatanong ni Jesus, ba't yan ang iniisip mo? Ba't yan ang laman ng iyong puso? Think of the loving. Think of Jesusness. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. At ang mga parenthetic expressions ay ating suggested reading. Do not conform to the pattern of this world, the Pharisaic, but be transformed by the renewing of your mind into Jesusness. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kay Jesus makinig. Sabi ng Ama, "This is my Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. What you want to change, you first have to change in your mind. Pag nagbago na ang isip mo doon, susunod ang emotion, susunod ang action, susunod ang reality. Think of the restful. Sabi ni Jesus, "Come to me and I'll give you rest." Think Jesusness. Think of the peaceful. Sabi ni Jesus, "My peace I give to you." Think Jesusness. And do not make un-Jesus idols, yung mga kontra kay Jesus. Psalm 115:8, those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Pagka ang idol mo ay law, judgment, yun ang magiging buhay mo. Shape ng iyong isip, at yun ang magmumulto sa iyo lagi. Look up to, think of, follow Jesus. Philippians 2:5. Have the same mindset as Christ Jesus. So, mind na naman ang pinag-uusapan. Isip. Ang isip binabantayan. Hindi ito hinahayaan magpunta kung saan-saan na lang niya maisipan. Kasi may mga automatic na yung pupuntahan pag sinanay mo magpunta doon. 1 John 2:6, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Live in Jesusness, not in Pharisiness, para magkaroon ng peace ka at peace ang iyong kapwa. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, rule in your minds, rule in your emotions, rule in your actions, rule in your life. As you think, you are. You become. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan, bring every thought captive to Jesus. God bless us all. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay punong-puno ng mga takot. Marami laging kinakatakutan kahit ang mga disciples ng Panginoong Hesus. Natatakot sa ulan, sa bagyo, sa hangin, natatakot sa mga kapwa-tao, natatakot sa mga kung ano-ano mga pangyayari, maging sa mga tinatawag nila kumisang napagkakamala nilang multo. Isa sa mga pinakamadalas ituro ng Panginoong Hesus ay, do not fear. At talaga naman na maraming mga bagay sa paligid-ligid na pagka tiningnan mo from a certain perspective, ang magiging bunga sa ating buhay ay takot. Tulad nitong mga huling panahon na ito, napakarami mga unknown, napakarami mga hiwaga, maraming nagtutunggaling mga ideya kung paano sosolve na isang problema, and because of that, people are uncertain. And uncertainty could breed a lot of fear. Ano ang relevance ng mga salita ni Jesus, salita ng mga ibang propeta na nakasulat sa Biblia, na mahalagang alalahanin at gunitain sa pagharap sa mga bagay na kung hindi mo babantayan ay maaaring malibang ka at ang maging wakas ay matakot. Ang pag-aaral natin ngayon, pagbalik sa isang napakahalagang katuruan ni Jesus, do not fear, huwag matakot. At yan ang isa naman talaga na madalas sinasabi ni Jesus, do not fear. 1 John 4:18,
Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. At very relevant yan sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Marami mga relihiyoso, natatakot na nga ang kapwa, marami na nga uncertainties, marami mga difficulties and hardship. Tapos sasabihin pa nila, pinaparusahan ng Diyos ang mundo. Pinaparusahan ng Diyos ang tao. At pagka nailagay mo yung element ng parusa ng Diyos, lalo kang matatakot. Kasi syempre nakakatakot, parang Diyos ang kalaban mo. Parang Diyos ang nagbibigay ng mga problema at parusa. Anong laban natin doon? Pero sinasabi ni Jesus, no, 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 no. Pagka natatakot ka pa, hindi mo pa naiintindihan ng love. Hindi mo pa naiintindihan ng love of God. Hindi ka pa umiibig sa Diyos ng ganap to the point na nagtitiwala ka ng ganap. Ano man ang mangyari, agree ka man o hindi, inconvenient man o hindi, agree ka na mahal ka ng Diyos. Therefore, walang papayagan ng Diyos na mangyari sa iyo na walang relevance sa kanyang pag-ibig. Pag naging malinaw sa atin, natanggap natin at nabuhay tayo sa katotohanan, mahal tayo ng Diyos, maraming takot ang mawawala sa buhay. Kaya ang lagi nating alalahanin, mahal tayo ng Diyos, hindi yun nagbabago at ang pag-ibig ng Diyos ang nag-ahari sa ating buhay kahit sa mga paraang hindi natin nauunawa, hindi natin naiintindihan. Kaya mahalaga yung faith, mahalaga yung pananalig. Psalm 91, 3-6, Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. So, dalawang panganib ang ina-address dito ng sumulat ng mga awit na ito. Na ililigtas tayo ng Diyos sa mga likha ng tao na mga panganib tulad ng mga bitag. At ganun din naman sa mga hindi mo malaman kung saan galing tulad ng mga pestilences, tulad ng mga salot na hindi mo malaman kung saan nagmumula. Maging ang mga scientists ay hindi lagi nag-agree kung saan ito nagmumula, anong gagawin dito. Pero iisa ang katotohanan na ang Diyos daw, ililigtas tayo. Maraming paraan ng pagliligtas ang Diyos. Merong sinasagip ka talaga doon sa immediate threat. Meron naman na ang nangyayari, parang ginugupo sila ng threat hanggang sumakabilang buhay sila. Pero di ba ang ending din nun, babalik ka rin sa Diyos, sasagipin ka rin ng Diyos, sa Kanya ka rin pupunta. Pag nilawakan natin ang ating pananaw na ang kaligtasan sa problema ay maaaring immediate na pag-extract sa iyo ng Diyos mula sa problema o yung problema ay parang sa biglang tingin ay nagwagi, nabawian ka ng buhay, pero ang ending, di ba, babalik ka rin sa Panginoon. Hindi natin laging gustong yun ang mangyari. Kasi ang gusto natin na ending ay yung gumaling ka bigla at humaba pa ang iyong buhay. Pero kahit ano naman ang ihaba ng buhay na ito, ang ending pa rin ay babalik pa rin tayo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng Psalm 91, 3-6, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Itinulad ang Diyos sa isang agila o sa isang inang manok o sa isang ibon na nililimliman niya, nilulukuban niya ng kanyang pakpak, ng kanyang mga balahibo, ang kanyang mga anak para mga ito ay huwag mabasa, huwag maginaw, huwag na matakot sa hangin, at huwag madagit ng kalaban. Ito ang inihalin tulad nitong psalm sa pag-ibig ng Diyos. Tayo daw kanyang lulukuban, ipagtatanggol, ipoprotect. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. So 24/7, anumang oras, anumang uri ng panganib, hindi daw tayo mabubuhay sa takot kung aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang mabuting kalooban para sa atin. Kahit sa biglang tingin, hindi tayo agree na mabuti ang nangyayari sa ating buhay. Pero alam niya ng Diyos, and when God allows it, ang kailangang umandar sa ating buhay, pagtitiwala. Na huwag tayong bibitaw. Mas malakas ang hangin, mas kumapit tayo sa Diyos. Mas madilim, mas kumapit tayo sa Kanya. Mas hindi natin nauunawaan na nangyayari, mas humihirap, mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Yun ang sagot sa fear. At ano pang lagi nating matututunan mula sa Biblia? Do not fear what is not immediately before you. Kanina, just do not fear. Pero ngayon, dinadagdagan natin, kina-qualify natin. Yung hindi nandyan na mismo sa iyong harapan at nangyayari na talaga, huwag mong katakutan.
Kasi madalas, imagination lang. At maraming nai-imagine, hindi naman yun ang natutupad sa tunay na buhay. Do not fear na agad what is only still or just in the realm of thought. Gaano kalaking porsyento ng mga kinakatakutan natin nasa guni-guni, nasa isip lang. Hindi pa talaga kaharap, hindi pa talaga nangyayari, pero kinatatakutan na. Psalm 49:5, why should I fear when evil days come? When wicked deceivers surround me? Yun, pinag-uusapan, yung darating pa lang. Sabi, bakit ko kakatakutan? Pag dumating yung panahon na may darating na mga ganitong hirap at kasamaan sa buhay. Sabi ganon. Syempre, lalo naman kung hindi pa naman dumarating, ini-imagine mo pa lang. Huwag katakutan kasi dumadagdag sa pahirap sa kalooban. Psalm 55, 1-4, listen to my prayer, O God. Do not ignore my plea. Hear me and answer me. My thoughts trouble me and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked. So ano daw nagpapahirap sa kanya? Thoughts. My thoughts trouble me. At madalas talaga yan ang nagpapahirap sa atin. Hindi naman yung tunay na nangyayari, kundi iniisip natin pwedeng mangyari, yung ini-imagine natin, yung ating mga kinakatakutan. Sabi niya, my enemy is saying many things. That's why I am distraught. I am full of fear because of the threats of the wicked. At sino yung maituturing sa maraming panahon na enemy, saying things that distraught? Yung mga mahilig magbalita ng very bad news, mahilig magkalat ng sad news, mahilig manakot, mahilig magbigay ng mga duda, mahilig na maglagay sa puso natin ng mga pangamba. Yun ang enemy. Saying many things that threaten us, that removes our peace, that doesn't help us. Kaya dapat pinipili mo rin ang pinapakinggan. Marami ngayon, ang paborito nilang contest, magpagalingan sa dami na ibinabalitang sad news. Paramihan ang nalalaman ng mga napahamak, mga nagkasakit, mga naganito at nagkaganyan. Dapat hindi ganun. Kasi pag bumubuka ang ating bibig, lalo sa mga panahon na marami na ngang mga pinoproblema ang tao, yun ang mga nakakapagpalakas ng loob. Yun ang mga nakakapagpasaya, nakakalibang. Kasi kailangan din natin kahit man lamang entertainment na lang away from such thoughts na nakaka-distraught, nakakapagpahirap, nakakatakot. At sa pagpapatuloy ng ating binabasa sa Psalm 55, 1-4, for they bring down suffering on me, my heart is in anguish within me, the terrors of death have fallen on me. So ang lahat ng yan, nasa isip, iniisip. Bihirang-bihira, konting-konti yung talagang kaharap mo at nagaganap. So better, do not think of it. Thoughts are prayers, wishes that mostly come true. Huwag isipin ang kinakatakutan kasi pag iniisip mo, parang madaling hinahangad na maganap kahit hindi mo alam na hinahangad mo. Pag iniisip mo, prayer yon. Pag sinasabi ng bibig mo, prayer yon. So huwag mong pag-isipan at pag-usapan, huwag laging sabihin ng mga bagay na ayaw mong maganap. Job 3:25, ang kinakatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Si Job kasi ang yaman-yaman, ang saya-saya ng buhay. So, sinabi niya, ang kinakatakutan ko ang nangyari sa akin. So, kahit pala nangyayari yung mga magagandang bagay sa kanyang buhay noon, nai-imagine din niya na baka mawala ang kanyang yaman, baka mawala ang mga mahal niya sa buhay, baka mawala ang kanyang kalusugan, at ayun nga ang naganap. Pag lagi mong iniisip, tandaan mo, nagiging prayer yon, nagiging wish yon, at nadidinig yun ng universe. At isasagot nga sa iyo, your wish is granted. Huwag mong laging isipin, huwag mong laging pag-usapan ang bagay na kinatatakutan mo o ayaw mong maganap. Kailangan disiplinahin natin ang ating isip. Matthew 21:22, sabi ni Jesus, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. O panalangin nga yung iniisip kahit hindi mo dugtungan ng amen, kahit hindi mo gawin at i-recite in the format of a prayer, pag iniisip mo at sinasabi mo, prayer na yun. Paano kung naniniwala ka doon sa iniisip mo? Naniniwala ka doon sa kinakatakutan mo? Naniniwala kang gano'n ang mga mangyayari nga sa'yo? Sabi ni Jesus,
Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Baligtad naman ang isang naganap sa ministry ng Panginoong Jesus sa Mark 6:5. Napakaraming pinapagaling ni Jesus, pero sa kanyang bayan, napakakonti ng gumaling. Bakit? And because of their unbelief, He couldn't do any mighty miracles among them except to place His hands on a few sick people and heal them. Ito naman baligtad, merong unbelief. Ayaw nilang maniwala kay Jesus, therefore hindi sila tinablan ng kapangyarihan para sila gumaling. Halos walang gumaling. Bakit? Ang pinaniniwalaan nila ito, fake siya, hindi siya makakapagpagaling, hindi ako gagaling. So hindi nga sila naggalingan. Ikaw man at tumatanggap ng gamot, naniniwala ka, fake to, hindi ito tatalab. Bakit nga tatalab sa'yo? Yun ang iniisip mo. Ang iniisip at pinaniniwalaan nagaganap. Isang malaking hiwaga yan. Pero hindi na natin yan huhukayin ngayon yung hiwaga na yan. Sapat na sabihin natin kung ayaw mong maganap, huwag mong isipin. Huwag niyong pag-usapan. Yung gusto niyong maganap, ang lagi mong isipin at pag-usapan. At kung ikay laging hindi naniniwala, hindi ka nga tatablan, maski ng himala. Lalo pa, ng gamot lamang. Proverbs 4:26, give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Bantayan ang dadaanan ng paa. Pero, yan ay isa lamang talinghaga. Bantayan ang pupuntahan ng isip. Kasi susunod ang katawan, susunod ang paa, susunod ang buhay. So, kung anong gusto mong maganap, whatever is true, whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about such things. Diyan tayo pwedeng kumilos na we were created in God's image. There is a part of God that was given to us in creation. At isa yan siguro, napakadaming example na magpapatunay na ito nga yun na ang paniniwala natin is power. Ang faith natin is power. Ang words natin are power. So when you say these words, they happen. When you believe in this, it happens. Sabi ni Jesus, when you believe, you can turn this mountain into something that will jump into the sea. It will. Kasi naniniwala ka. Merong part of God in you na very powerful. And it gets operationalized by faith and by words. Think only of what you want to happen. Not what you do not want to happen. Pero pag inobserbahan natin ang buhay, baligtad na nangyayari araw-araw. Ang laging topic sa news, yung ayaw natin mangyari. Ang topic ng mga usapan, yung ayaw natin mangyari. Ang laging pinag-uusapan, yung negative, yung nakakatakot. Ito yun nga nagaganap madalas. Kailangan ng disiplina ng isip. The real battleground is in the mind. Sabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. Against thoughts, against spirits in the mind. Kailangan kontrolin ang isip, ang puso. Kasi ang namumugad dyan na ideya, yun ang magaganap sa buhay. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. A pure heart, hindi lang yung pure in terms of religious morality, kundi pure in terms of God's love, trust in God, faith in God. At yun ang laging espiritong dapat ay mulit-muli binubuhay, pinapalakas sa ating damdamin, yung pananalig sa Diyos. Yung purity, ibig sabihin hindi tayo diluted by negative things, by evil thoughts, kundi by godly thoughts. Matthew 9:4, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? And if we can extend the application, why do you entertain negative thoughts? Why do you entertain fear? Why do you entertain doubt? Yan ang papasukan ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyong buhay when you open the doors of your heart and your mind to negative things. Matthew 9:28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. At sabi ni Jesus, according to your faith, it will be done to you. Kung naniniwala kayo 100%,
gagaling kayo 100%. Naniniwala kayo 50%, gagaling kayo 50%. Hindi kayo naniniwala, 0 ang paggaling ninyo. Wala. According to your faith, it will be done to you. Yes, God is there. Yes, Jesus is there dispensing power. But you are the other half of the team. You have to believe in God. You have to believe in Jesus para yung power na yon magkatotoo sa iyong buhay. Nakita mo sa kanyang hometown, yung power niya, hindi sapat para pagalingin yung mga tao doon. Kasi dapat sang-ayon sila, dapat payag sila, dapat meron silang assent, dapat meron silang pagsang-ayon, meron silang pananalig. And without that, hindi ka naman bigla-biglang babaguhin o papagalingin ng Diyos na ayaw mo naman o hindi ka naman naniniwala. Kasi meron tayong free will. Ibinigay din niya yan as part of our being made in the image of God. So yung free will na yon kailangan gamitin mo to obey God's will, to abide in God's love, para katablan ng kapangyarihan na ito. Believe in what you want. Believe in what you wish for. Psalm 27:3, though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. At kung bibigyan natin ng extension ng application, though an army of bad news besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, though media wars break out against me, info or misinfo wars break out against me, even then, I will be confident. Kaya mahalaga nakababad tayo sa tunay na salita ni Jesus, hindi sa fake news, hindi sa false news. Dapat nakababad tayo sa katotohanan. At kasama ng katotohanan, of course, is scientific knowledge. Dapat ang ating mga pinaniniwalaan ay based sa science because God is the author of science. God is the author of natural law. May mga nagtatanong, naniniwala ka ba sa gamot na ito o hindi? Kasi sabi ni ganon, magaling. Sabi ni ganyan, hindi daw magaling. Sabi ko, anong sabi ng science? Although, of course, kung minsan akala mo science, yung pala fiction. Akala mo science, yung pala twisted science kuno. Kaya dapat talaga ang tao nag-aaral. With the absence of knowledge, people perish. Kaya kailangan informed. Hindi tayo naniniwala agad-agad sa chismis, sa mga patotoo nito, patotoo ni ganyan, na very, very subjective and personal lang. Kailangan may science. Mark 5:36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid. Just believe. So, kailangan naniniwala. Kailangan we surround ourselves with truth, with positive truth. Kasi may truth din naman na negative, yung nakakatakot, yung nakakapangamba. Pero bakit yan ang lagi mong titingnan? Bakit yan ang lagi mong pagtutuunan ng pansin, tititigan? Eh di yun ang magiging reality mo. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi nung nagpapagamot kasi sa kanya, if you can, please heal us. Sabi ni Jesus, if you can, if I can, of course I can. But the question is, do you believe? It is not enough that I can. Kumbaga sinasabi ni Jesus, I can, but do you believe? Because if you do not believe, I won't. Hindi ka tatablan ng kapangyarihan na ito kung di mo tatanggapin. Kailangan buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip sa isang katotohanan para ito tumalab sa iyo. Sadly, ang daming tao nakabukas yung isip at puso sa mga negative things. Kuminsan, false things pa nga. Fake news pa nga. Yun tuloy ang tumatalab sa kanilang buhay. Ang nagiging bunga, takot, pangamba, nervyos, hopelessness, depression. Sunod-sunod yan. Magtutuloy-tuloy yan dyan pagka hindi natin inawat, hindi natin pinigil. Kaya kailangan, nagsisimula pa lamang na lumipad sa ibabaw ng ulo natin yung mga negative thoughts, tinataboy mo na. You cannot stop birds from flying over your head, sabi ni Luther. But you can stop them from nesting in your hair. Hindi napipigil na may lumipad na ibon sa ibabaw ng ulo mo.
Pero dapat pigilan mo na magpugad yan sa iyong buhok. Kung may buhok. O magpugad yan sa iyong anit. Kasi siya na maghahari sa iyong buhay. Pamisa-misan may tumatawid sa isip natin na pangamba, nervyos, pero tinataboy mo agad. Hindi mo na ina-entertain pa, pinapaupo, pinagkakape, pinu-foot massage mo. Nagkatagal tuloy at ayaw umalis. Paalisin agad. Ganyan din yung mga tao na dadating sa buhay mo through social media o through physical visit, which is rare now but can still happen. Darating sa buhay mo, ang daladala negative, itaboy mo agad. Kasi pag alis yan, ang naiwan sa'yo, takot, nervyos, duda. Gusto mo ba yun? John 11:40. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So again, pinakakadiin-diin ni Jesus, believe. Believe in what you want to happen. Believe in what God wants to give to you. Because belief makes things happen. Hindi nare-realize ng maraming tao. Merong napakalaking kapangyarihan na hawak sila. At ito ay belief. Ito ang laging inaagaw ng kaaway, yung belief. Imbes tumingin ka sa Diyos, pinapatingin ka niya sa kadiliman. Imbes tumitig ka kay Jesus, pinapatitig ka niya sa hangin, sa bagyo, sa alon. Kaya si Pedro lumubog sa tubig dahil una nakatitig siya kay Jesus, tapos biglang tumitig siya sa alon, tumitig siya sa hangin, tumitig siya sa nakakatakot, di lumubog siya. Kanino tayo laging tumititig? Ano ang lagi natin pinag-uusapan? Ano ang lagi nating inuungkat-ungkat? Dapat yung gusto natin mangyari, yung magandang mangyari. Yun ang paniwalaan, yun ang pag-usapan, yun ang sabihin, yun ang nagiging prayer. At kung naniniwala ka sa prayer na yan at ipinagpe-pray mo, yun ang magiging reality mo. Matthew 8:13. At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding yun ay gumaling ang katulong ng kapitan. Yung kapitan lumapit kay Jesus. Inilapit niya ang kanyang katulong na may sakit. Sabi ni Jesus, "Well, umuwi ka na. Ayon sa pananampalataya mo, may mangyayari." At dahil nananampalataya yung kapitan, gumaling ang kanyang katulong. Mark 11:23. Tandaan nyo ito. Kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, "Umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat." At ito nga ang mangyayari. Siyempre, bago ka man magpatalo ng mga bundok-bundok dyan at maubos ang mga bulubundukin, isipin mo, ito isang talinghaga. Although siguro in extreme cases, pwede maging physical, ha? Pero mas applicable na isipin ito isang talinghaga. Na isipin mo lang na yung inaakala mong imposible ay posible sa Diyos. Ano man yun. Mark 11:24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hihingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo iyon. Nakita niyo yung sikreto dito, mga kapatid? Anuman ang hinihingi pa lang, paniwalaan yung tapos na, natanggap nyo na, past tense na, magpasalamat na kayo. At pagkatapos, matatanggap nyo yon. See faith at work. Pinaniwalaan mo na, pinagpasalamat mo na, hinanda mo na yung loob mo, nakakasana ang buhay mo doon sa sagot na yun ng Diyos, yun ang mangyayari. Pero kung nagdasal ka, tapos hindi ka naman naniniwala mangyayari, duda ka ng duda, ano mangyayari sa buhay mo? Di wala. Control your thought. Do not let thought deceive you. Maraming panlilin lang ang isip. Kasi ang isip, nakadepende yan sa anong nadinig, anong nakita. Marami tayong nakikita, magic lang pala. Trick lang pala. Bilis lang pala ng kamay. Marami tayong naririnig kasi nungalingan lang pala. Pero very convincing, akala mo totoo. Hindi tayo laging magtitiwala agad sa nakikita, sa nadirinig, sa naaamoy, sa iniisip, sa ini-imagine. Proverbs 23:33. You will see weird things and your mind will play tricks on you. Ang isip mismo natin ang maglalaro sa atin. Paglalaroan tayo ng ating guni-guni.
Ang dami-dami mga nagseselos, selos na selos. Sure na sure sila sa kanilang selos. Pero guni-guni lang nila. Hindi laging totoo yung mga feminine intuition. Ha? Although marami dyan nagkakatotoo at totoo talaga. Pero hindi lahat. Kasi marami ring guni-guni. Maging ang mga kababaihan na guni-guni lang. Tapos paniwala na sila ng aaway na, ng gugulo na. Guni-guni pa lang. Your mind will play tricks on you. Mahalaga to be informed with true knowledge, with the best knowledge available. Huwag tayong magpadala sa ating guni-guni. Job 20 verse 2, my troubled thoughts prompt me to answer because I am greatly disturbed. So sige, dahil troubled ang thoughts niya, troubled ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Payapain ang isip, magpahinga, matulog. Tanggalin ang mga nagpapatakot sa atin na ayaw tuloy tayong patulugin. Kasi mas puyat ka, mas hindi ka tulog, mas magulo yung pag-iisip. Mahalaga ang pahinga. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He restores my soul. Yan ang ginagawa ni Jesus. Pinagpapahinga tayo at pinananariwa ang ating espiritu upang tayo makapag-isip ng tama, makapagdasal ng tama, makapag-imagine ng tama, para yung magagandang tama na yun ang maghanap sa ating buhay. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Or we can use interchangeably, guard your mind. Guard your mind, for everything you do flows from your thoughts. So control your thought. Do not let thought control you. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yung pagpipigil sa sarili, hindi lang pagpipigil sa mga lustful thoughts, hindi lang pagpipigil sa mga bisyo, pagpipigil din yan sa pag-iisip ng nega. Pagpipigil din yan sa pakikinig ng nega. Pagpipigil din yan sa pakikisalo sa mga controversial thoughts na nakakagulo lang sa ending. Kailangan hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Huwag tayo magpapakinig sa nagpapahina ng loob. At lalong-lalo, huwag nating pahinain ang loob ng kapwa. Dapat espiritu ng kapangyarihan ang nananaig at nagwawagi sa ating buhay. Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? At ang triumph ng enemy dito, yung nananaig siya sa kanyang thought. Sa thought ng tao. Yung enemy mo na negative thoughts, fearful thoughts, scary thoughts, yun ang nananaig. Tuloy ikaw ay ninenervyos, nawawala ng pag-asa. Sabi ganon, how long must I wrestle with my thoughts? Kaya ang kalaban natin, hindi nando sa malayo, nasa loob ng utak. Nasa loob ng puso. Gawin ang isip na kingdom of God, hindi kingdom of Satan. Gawin ang puso na kingdom of God, hindi kingdom of Satan. Ang naghahari ay kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, pagtitiwala, pananalig, hindi duda, hindi takot. So, huwag hayaan ang negative thought to triumph over you. Psalm 55 verse 2, hear me and answer me. My thoughts trouble me, and I am distraught. Kung meron tayong dapat laging bantayan, yung laman ng isip, yung pumapasok sa isip, yung kumakatok sa pintuan ng ating isip. Tanggihan. Kung nasa loob na, palabasin, itaboy. Huwag tayong pumayag ng ating isip ay maging trono ng nega. Control your thought. Do not let ungodly, negative thought shape your life. Huwag gawin na amo ang takot, na lahat ng ginagawa natin dahil sa takot. Lahat ng ginagawa natin dahil ninenervyos tayo kasi lalo lang tayo magkakamali-mali, magkakabisa-bisala, magkakalito-lito. Sikapin na lagi makapag-isip ng malinaw. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Kung paano ka mag-isip, yun ang buhay mo. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life
is shaped by your thoughts. And syempre, ang thoughts natin is shaped by what we hear, by what we see, what we touch, what we smell, what our senses perceive. So, pinipili ang pinagtutuunan ng ating mata, ng tingin, ng ating panlasa, ng ating pangamoy, ng ating pandinig. Psalm 139:23. Search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. At paalisin, itaboy. Do not fear what is immediately before you, just tackle it. Sabi natin kanina, do not fear, and then do not fear what is not immediately before you. Ngayon, kahit nandyan na, nangyayari na, totoong-totoo na, huwag pa ring matakot. Tackle it. Solve it. Use godly wisdom. Use scientific knowledge. Use practical knowledge to solve whatever scares you. 1 Peter 3:13, who is going to harm you if you are eager to do good? If you are eager to think positive, therefore to pray positive, positive things can and will happen in your life. Huwag magpadaan na tayo natataranta. Nawawalan tayo ng magandang desisyon. Payapain ang sarili. Think of what you have to be tools in solving your issues, and then tackle the issue with God's help. Equipped with knowledge, equipped with a sound mind, and with a strong faith. Psalm 37:3, trust in the Lord and do good, dwell in the land, and enjoy safe pasture. Done. Psalm 112:6-7, surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Pag meron tayong magagawa, pairali natin yung pananalig at gawin natin ang kaya natin gawin. Pero sa mga paminsan-minsan na wala tayong masyadong magawa, o wala talaga tayong magawa, lalo naman na pairali ng pananalig, pagtitiwala, at hayaang Diyos ang gumawa. Isipin kung ano pa rin yung positive, kung ano pa rin yung maganda, kung ano pa rin yung kanais-nais, at yun ang laging ipanalangin. If you can solve it, leave it as it is. Nature will solve it. Ang participation naman natin sa healing, participation natin sa problem solving, it has limits. It's only up to a point. Darating at darating yung puntong hanggang doon lang ang kaya natin gawin. Bibitaw na tayo dahil hindi na natin kayang may gawin pang dagdag, at ipapaubaya na natin sa Diyos, sa kalikasan, sa creation, ang paglutas ng challenge. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung dumating sa point na hindi tayo malakas, wala tayong lakas, wala tayong magawa, lalo naman na gawing partner si Jesus, and this time, magiging silent partner ka lang, si Jesus ang lahat ng gagawa ng practical things. Ang Diyos ang kikilos, the laws of nature set by God will work, at ipaubaya sa Diyos, ipaubaya sa kamay ng Diyos ang mga mangyayari kung wala ka talagang magawa sa point na ito. Madalas naman meron tayong magagawa. Madalas naman meron tayong kasama at katulong at kapartner. Pero kung paminsan-minsang dumarating sa point na parang wala ka talagang magawa, wala kang kakayanan, wala kang kapangyarihan, wala kang resources, nandyan ang Diyos. Hindi yun naiiba. Sa Kanya pa rin umasa, sa Kanya tumawag. At saan man niya dalin ang takbo ng kwento, lalo't kung siya na ang mag-isang gumagawa at hindi na tayo nagpa-participate dahil wala tayong kapangyarihan sa oras na yon, kung saan man niya dalin ang ending ng kwento, magtiwala, manalig, at ipasa Diyos ang magiging bunga ng lahat ng nangyayari. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Yun
ang gawin natin. May mga tao na kung minsan dumarating sa mahirap na sitwasyon. You are not in control of your environment. You are not in control even of your body. You are not in control of the situation. But God is in control. At yan ang pinakamahalagang maalala. Masarap syempre may control ka sa buhay mo. Yung nakakain mo gusto mong kainin, nakakahinga ka sa paraan na gusto mo, nakakakilos ka. Pero may mga point sa panahon na hindi laging ganun na nangyayari. Pero doon lalo magtiwala sa Diyos. Doon lalo pakilusin ng Diyos. At siya ang mag-isang gumawa without our participation at hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Kahit pa nga ang pagdala niya sa atin, hindi yun ang gusto natin puntahan, hindi yun ang nasa isip natin, hindi yun ang ideal, pero ipagtiwala sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. So ano man ang mangyari, init at lamig, dilim at liwanag, hirap at ginhawa, magtiwala sa Diyos. At huwag matakot, huwag maging anxious, kasi wala namang napapala ang natatakot. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:25-34, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit ng 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Baunin natin ang mga salitang ito ni Jesus sa pagharap natin